Siyempre ho, eto para po sa inyong mga katanungan mga kaibigan, lalo na po tungkol sa Santon Plus Gold at iba pang produkto ng Yes to Health, abay mag-text lamang po sa DZRH text line 0919-282-6485 0919-282-6485 o kaya mag-comment po ng live sa ating live chat sa live streaming po ng DZRH News Facebook page. At syempre tuloy-tuloy pa rin ang ating pamimigay ng regalo sa ating Watch, Share and Win. Sa mga nanonood ho ng Facebook, tandaan po ang ating mechanics, i-share ho yung ating live stream, yung The Secret of Health, at i-comment ang inyong good experiences sa paggamit nyo ho ng mga produkto ng Yes to Health. Yes. Huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health sa inyong pag-share. At mamaya i-announce natin yung dalawang maswerteng mapipili na mareregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix gift packs. Correct. At yan po may dalawang maswerte mamaya. Yung paborito namin ni Doc Algin na kape. Pampabata na pampaganda pa. Wow. Saka matigas na mga tuhod natin. Ayun. Ganda doon. The Secret of Health. Eto na, naku, ang dami na namang relate dito sa ating topic tonight, Doc Algie, Lalo na yung mga may edad na, Ito ay tungkol po sa arthritis. Nako. Sa arthritis. Rayuma. Rayuma, yan. Ang tawag niya sa mga... kapag medyo class ng konti, ang tawag, arthritis. Arthritis. Ano bang arthritis, Doc Algie, at bakit ito po'y itinuturing na nation's greatest crippler? Parang actually globally ang arthritis talaga ang pangunahing cause ng disability. Hindi ka makalakad. Especially dun sa mga edad na 50 pataas. At syempre pag may arthritis ka, nalilimit yung mobility mo, marami kang naaapektuhang work. At sa Amerika, isa ito sa pinakapangunahing reason bakit marami ang naapektuhan yung trabaho nila. At sa Pilipinas din. Yes. Actually sa bansa natin, National Survey estimate up to 9.8% ng mga adult, especially sa mga urban communities, ang mayroong isang uri ng arthritis, Parang mga 25% ng mga tao na may musculoskeletal disorder, yung mga nakakaapekto sa kanilang kalamnan, kasukasuan, ay dala ng arthritis. Kapag gumatake pa naman yan, whether you like it or not, you have to suffer. Yun nga The pain. Kaya talaga naman. Titiisin mo na lang kasi wala naman talagang gamot na agad-agad kundi mga painkillers na pwede mong gamitin. Pero heto, ano ba ang madalas sa dahilan, Doc Algie, ng arthritis? Iba kasi sabi nila sa kinakain. Iba-iba kasi yung yung arthritis May iba-ibang klase yan. Kaya dapat alam mo rin kung ano yung arthritis na tumama sa iyo para tama yung management. Okay. Ang pinaka-common sa ating bansa, kahit sa ibang bansa, yung tinatawag na OA. Hindi overacting osteoarthritis. Osteoarthritis. Kasi yung osteoarthritis, ang dahilan yan, yung degeneration ng ating mga joints. Yung dahan-dahang pagkapudpud ng ating mga joints. Kaya nga ito tinatawag na arthritis ng mga matatanda o tumatanda. Kasi napupudpud napupudpud na. So nag-start yan, nararamdaman, pag umabot ka na ng more than 40, mga 50s yan. Lalo na kung ang work mo, nung kabataan mo pa, talagang todo yung pressure sa mga kasukasuan mo. Kargador, naglalakad, nagbubuhat. Common yan sa tuhod, dito sa balakang, at maging sa mga kamay at sa spine. Dito. Yung mga elbow. Yung mga elbow natin, At ito ay dahilan sa aging. Kumbaga kasi yung ating joints mayroon yung tinatawag na mga kasukasuan, yung cartilage natin, na kapag naging manipis yung sa joints natin, pwede kang tamaan ng osteoarthritis. Hindi mo kukuskusan na yun. Tapos nawawalan ng lubricating fluid, yung synovial fluid. Yan yung isa. Yung isa naman, yung hindi mas common, yung rheumatoid arthritis, ito naman autoimmune disorder. Ibig sabihin, yung immune system natin na hindi siya maayos. Hindi niya ma-differentiate kung ano yung part ng katawan at hindi part ng katawan. May ganun na talagang mahirap gamutin pag ganun. Tina-target niya yung mga kasukasuan. So, tina-target niya commonly mga kamay, commonly mga tuhod, balakang, saka walang pinipiling edad.
yung rheumatoid Kahit arthritis. bata pa. Kahit medyo bata pa, teenager na ganun. Hindi naman madalas, pero mga 30s to 40s, meron na yan. Oo. Oo. So, less common yan, pero matindi. Matindi yung pain. Talaga. Yung iba, nag-steroid pa kasi Oo. grabe yung ng immune system, yung atake ng Ibang immune klase system. pala yung rheumatoid arthritis. Ayan. Oo. So, ang dahilan nun, yung ating immune system, yung autoimmune disorder. Ayun. Yung ikatlo, madalas din ito yung gout. Dami relate. Oo. Ang gout naman, Ako relate din yan. ganun ba? Ay dahilan sa uric acid crystals. Oo, yes. Kapag Pag marami naipon tayo yan. kinakain ng mga pagkaing may purine, Oh, yung Na- yung mga oo. pinato yung mga seafoods. o galing yan sa mga protein, Mga dried- especially Oo. yung mga ganun. Dried fish, ha? Oo, yung mga laman loob. Yan. Ang marami, yung mga seafood, yung mga mga alimango, Yan, pusit. o pusit, yan, matitindi ang Daing, yan. matindi yan. So yung yung purine pag pinoprocess ng katawan, it generates more waste na tinatawag na uric acid. Talaga. Ngayon pag hindi natin nailalabas ng maayos yon, nagbi-build up yon doon sa mga kasukasuan, sumisingit yon at nagki-crystallize. Yan, yan yung tatlong basic Kaya pala yung nararamdaman natin, Oo. yung parang akala mo may nakabara doon Oo. sa joints. Saka pag ginagawa Para may buhangin. Oo, para may buhangin. Saka yun Oo. ay nag-uumpisa doon sa pinakang mababang bahagi ng katawan. Usually mga bukong-bukong. Oh. Nauuna yun doon. Yung Oo, totoo yan. oo. Tapos ito, umaatake siya pag malamig ang panahon. Oo, mas mahirap pag malamig. Talagang umaatake siya. Ay, sus, Yan. apo. Anyamot Oo. na po. Kaya iba-iba rin yung klase ng arthritis, iba-iba rin yung management. So, tatlo yan, Doc. No? Tatlo yun yung very common. Marami pang ibang klase, Meron pa iba. pero hindi na yun masyadong common yung mga Pero yung psoriatic tatlo yung arthritis. major doon. No? Yes, yung major arthritis. Ano yung una na kanina binanggit mo? Osteoarthritis. Osteoarthritis. Oo. Pangalawa ay Yung rheumatoid. Oo. Then itong Gout. Oo. Dahil sa uric acid. Parang itong programang to pa, itong episode to para din sa Oo. akin. Parang- pero pero ito, Doc, ha? Aha. Ano ang dapat na gawin? 'Yon, para ano ba ang dapat na iwasan? Yan ha. At dapat na gawin kapag meron ng arthritis. So, depende kung ano arthritis natin. Yung tatlong binabanggit mo. Oo, ngayon, ang pinakang una na applicable sa lahat, i-maintain daw natin yung ating healthy weight. Kasi if you have something like 5-10 kilograms Mga of excess BMI. weight, Mga BMI sa natin. inyong BMI, Body mass index. just imagine yung pressure nun sa inyong mga Ay, oo. kasukasuan. Oo. Mantakin mo yun. Abay, Diyos Kaya, mio. kaya nga yung mga Pag mabigat ka, no? medyo Oo. obese, madali sila magkaroon ng osteoarthritis habang sila ay tumatanda, no? Oo. Especially mga kasukasuan. And also, exercise regularly. Kasi hindi nakakasira ng tuhod yung mga ehersisyo. Nakakatulong siya sa, kasi yung mga resistant exercise, ginagamit yan para tumatag yung tuhod. Pero sandali, Doc. Oo. Paano yung mga runner? Di ba iba tinatamaan pa rin ng arthritis, di ba? Kasi kulang sila sa needed nilang nutrients. Usually, collagen. Pag kulang ka ng collagen, tapos masyado kang persado, mabigat yung trabaho ng tuhod mo, hindi siya mag-survive ng matagal yung healthy joints natin. Kaya di ba meron tayong mga pagkain sa diet natin, may mga beans, doon natin kinukuha yung collagen, vitamin C, nag-enhance ng collagen. Pag supplement or kape, yung ating Santon Gold Coffee Mix, pwede ka makakuha ng collagen May doon. collagen Oo. yun, oo. So, yun ang natin. Habang nag-exercise tayo, then nagtitake tayo ng pagkain na mayaman sa collagen, it can help build our joints. Ayan, yung balanced diet is pinaka-importante, especially kung ang arthritis natin ay yung tinatawag na gout. Kasi kinakailangan mong kontrolin yung source of uric Dami acid. napapangiti sa gout. Kasi alam mo, gusto natin gumaling sa taas ng uric natin, pero tingnan natin yung diet natin. Kasi high carbohydrates, high sweets, Yan. nagtitrigger yan, Saka we need to eat a lot of anti-inflammatory foods. Usually yan sa mga halaman, sa mga prutas, sa mga gulay. At tapos, do everything to protect your joints. Kaya di ba yung mga iba, naglalagay sila ng mga protection sa mga kasukasuan nila, Especially if you're doing Naranasan ko na yun. exercises na matindi, Pagtatakbo ako, Oo. sali ka ng marathon. Oo. Tapos always have your regular check-up. Papa-check up kayo lagi kasi kung may nararamdaman na kayong pain anywhere in your joints, saka sa mga common yung mga binti Binti lagi, yan. sumasakit Totoo yan. yan. Oo, tapos yung iba Binti parang pababa. nanginginit. Oo. Kinakailangan nyo magpa-check. Baka mataas yung uric acid natin. Kasi iba-iba rin kasi yung diet. For example, yung osteoarthritis. Kailangan mo kumain ng pagkain nagbibid ng joints mo. Tama. Katulad ng mga beans, Yan, diba? yan.
Sandali. Hmm. Parang ano yata yun, no? Nami-misnomer yung ano, no? Parang Yes. Before. misunderstood yung beans nakaka-gout. Actually, Oh. kapag meron ka mataas na uric acid at nagtitake ka ng mga pagkain high in protein, especially mga beans, Oh. it can trigger. Oh. Especially mga tinatawag na nightshaded plants, mga beans, yung mga talong, yung mga kamatis, nagtitrigger yan. Pero hindi siya yung source of gout. Nagtitrigger lang. Nagtitrigger niya kasi may solanin yun yung mga nightshaded plant that can trigger inflammation lalo na kung may arthritis ka na. Pero kung ikaw ay merong osteoarthritis, hindi matitrigger yun. Kailangan mo nga kumain ng maraming mga source of protein with collagen. Kaya ngayon iba, kailangan nyo alamin kasi sabi ng iba ano bang klase ng arthritis mo? Osteoarthritis. Alamin Yan, ba dyan? kumain ka ng beans. Yan. Kasi So, hindi pwede yun. Pero pag mataas ang uric acid mo, hinay-hinay ka. Kailangan mong ibabad yung beans. Sa gout yun. Kapag mataas ang gout, yung uric acid Pero alisin natin sa isip natin na yun yung magbibigay sa atin ng gout. Ang nangyayari lang, natitrigger. Very sensitive tayo pag tayo ganun. Okay, so yun yung ano po. Ang dami relate sa mga nakatutok ngayon. Oo, kasi common yan Actually, Saka pa, ang hirap niyan, Dok. Tama. Pag umatakin, halos gumagapang ka na lang sa sahig. Tama yan. Ha? Diyos mio. Pero ito, ha? And speaking of mga vitamins and minerals na wala sa atin to avert itong arthritis, ano ang mga herbal medicines? Paano makakatulong mga herbal medicines, Doc Algie, tulad nitong ating Santon Plus Gold and healthy diet para mapigilan ang paglala ng arthritis? Una sa pagkain, kailangan natin mag-focus sa pagkain mayaman sa mga natural anti-inflammatory. Kasi alam mo yung pagkain, meron niyang mga phytochemical na kumokontra sa mga pamamaga. Given yan sa mga halaman, Yan. Katulad na lang halimbawa nung luyang dilaw, Yan. nung mga mangustin, malunggay, Yun. luya. Kapag kinakain mo yan, para mong binibigyan ng kontra pamamaga yung iyong Kaya di ba nung unang panahon yung So may mga panlaban ka? may panlaban ka. Oo. Kaya nga 'di ba sa mga lugar na kung saan ang arthritis ay hindi masyadong pangunahing problema ng mga nakatatanda. Ang hilig nila sa mga luya, maaangha. Oo, iba kinikindi pa yung luya Sa India, Diba? mahilig sila sa luyang Mga dilaw. matatanda na. Oo. Kasi nga may anti-inflammatory yung kanilang kinakain. Kumbaga parang gamot na pagkain. Yung sinasabi ni Hippocrates na let your food be your medicine. Yes. Ngayon, yung mga sangkap naman ng Santon Plus Gold. Unang-una yung mangustin. Yeah. Napakarami niyang antioxidant. Meron siya mga phytochemical, yung polyphenols and xanthones, na merong pag-aaral na sasabi may anti-inflammatory effect. Yung malunggay na dahon ay merong quercetin. Which is, nung unang panahon, pag sumasakit yung tuhod mo, dikin mo yung malunggay, lalagyan mo siya ng something like vinegar, ikukuskus mo ngayon sa mga namamaga, nawawala yung pain. Because meron phytochemical May anti-swelling siya, no? Yes, meron siya. Even yung mga pagdurugo nga, di ba? Pataka mo ng malunggay na katas, Kumbaga meron na siya, yung bawang, kontra din sa pamamaga. Maganda rin siya sa mga may uric acid deposit, ang garlic. Lalo na yung ampalaya, kasi ang ampalaya detox. Ay, oo. Parang natural cleanser siya na nag-enhance siya ng detoxifying effort ng ating katawan. Yung spirulina naman, meron siyang mga amino acid that helps build our joints kapag ito ay nasisira na. Ayan. So, kumbaga yung halaman, nandun na Kaya lang, marami na nakangiti. ang problema, Yan lang daw yung solusyon sa kanilang naranasan, Doc Algie, ang Santon Plus Gold. mali kasi yung paniniwala ng una. Kita mo, sabi nung isang pasyente sa akin, sabi niya, matagal po ako hindi kumakain ng beans. Gaano po katagal? 15 years na. Kumusta po yung tuhod mo? Ganun pa rin. Kasi nga mali yung dapat kumakain ka ng pagkain, nagbibuild ng tuhod. Yun yung iniiwasan mo. Oo nga Kasi hindi mo alam anong klase yung arthritis meron ka. So, malaga malaman mo. Pa-check up talaga tayo. Pag mayroon kayong mga, hindi kasi pare-pareho yan na klase ng arthritis. Ang dami nang gustong mag-participate, Doc Algie, tungkol dyan, ha? Sa atin pagbabalik, mga kaibigan, abay amin pong ibabahagi sa inyo mga kasagutan po ni Doc Algie tungkol po sa kung ano nga ang dapat na gawin, tungkol po sa ating pinag-uusapan ngayon tungkol sa arthritis, at kung ano po ang ating mga pakinabangan mula sa Santon Plus Gold, and of course sa ating napakasarap at paborito ng masa, ang Santon Gold Coffee Mix. Dito pa rin po sa ating programang The Secret of Health. The Secret of Health. Number 1 na naman!
Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day! Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako. Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Dito lang sa The Secret of Health. Ano pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Muli, magandang gabi sa iyo, Doc Algie. Magandang gabi po at ang ating programa The Secret of Health hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit. Ang Santon Plus Gold po isang herbal supplement na meron pong pinagsama-samang malalakas na makapagbibigay sa atin ng sustansya. Mangosteen, moringa, meron po yung garlic, meron po yung ampalaya, at meron din po yung spirulina. Natural po kaya wala pong side effects. Ano po? Kaya naman po sa mga hindi pa nakasubok ng Santon Plus Gold, abay magtungo po sa pinakamalapit na drugstores. Available po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, maging sa South Star Drug, Shopee at Lazada. Lalo na bukas ay tuto na. Magpa-add to cart na. May promo ba? Oh, may normal naman yan, Doc, ano? Usually may promo yan, ano ha? At sa ating pong Yes to Health office sa Quezon City, maaari po kayong tumawag sa Yes to Health hotline 0969-627-1262, 0969-627-1262. The Secret of Health. Ayan na. Sabi ni 0995-82290, Doc Algie. Totoo po ba na, ito nabanggit na rin mo kanina, Doc Algie, pero syempre, ating bigyan daan ng katanungan na ito. Totoo po ba na bawal ang munggo sa may arthritis? Pwede rin po ba sa breastfeeding ang Santon Plus Gold? Ayan, yung munggo, hinay-hinay kayo kapag meron kayong gout. Pero may solusyon. Pwede nyo siyang ibabad o kaya i-sprout ninyo. Para ma-minimize. Kasi yung munggo kasi sa mga beans, yung balat niyan, meron niyang tinatawag na solanine. It's a protective phytochemical that is also inflammatory. Kaya nagre-react yung mga mataas yung uric acid. Pero kung ang arthritis nyo ay yung osteoarthritis na tumatama sa mga medyo umiidad, hindi kailangang iwasan yung mga munggo. Kasi yun ay nakatutulong sa pag-build ng ating mga kasukasuan. Hinay-hinay lang, hindi naman talaga kailangang iwasan. So malaga pa rin malaman anong klase ng arthritis. Kailangan. Abangan po nyo palagi ang The Secret of Health tuwing Sunday, alas 8:30 ng gabi sa DCRH, di ba, Doc? Yes, marami tayong matututunan mga simple tips para maging healthy at manatiling bata at malusog. Dito pa rin po sa ating programang The Secret of Health